Handa na ba kayo sa lahat ng magaganap sa inyo sa pagtitiis sa pagpapala sa aking pagdating? Manatili kayo hanggang wakas na sumusunod at ang ngiti ng inyong puso ay mapasa inyo. Ang pagkain ko ay sundin ang kalooban ng aking Ama. Kayo na rin ba kayo? Alam ninyo kung ano ang kanyang kalooban. Huwag kayong magpakahangal. Good morning mga kapatid. Ito yung araw ng Giving of the Best. Alam na natin ang kalooban ng Diyos at hindi na tayo magpapakahangal. Itong Giving of the Best, ito yung isang dekreto ng apostol. Ito yung training para malaman kung talagang sino yung tunay na nagmamahal sa Diyos, sino yung nagiging perfect o ibinibigay ng the best. Kasi ang pagbibigay ng the best sa Panginoon, o yung buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, ito yung perfection eh. Sabi sa Matthew 5:48, may utos dun eh. Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng iyong ama sa kalangitan ng sakdal. So, nagiging sakdal tayo kapag ang ating puso talaga ay buong puso na susunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ito yung pagbibigay ng the best eh. Sabi sa Colossians 3. Colossians 3:23. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So ano man ang ating ginagawa, buong puso natin gagawin ito. Dito tayo nagiging sakdal. Na ang puso natin ay nagiging banal, matuwid sa Diyos, sinusunod natin ang lahat ng kalooban. Sa James 3:2, idinidefine dito kung sino yung sakdal. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay natitisod. Kung ang sino man na hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal. So, hindi ka natitisod sa salita, lahat ng kalooban ng Diyos, gusto mong gawin ng the best. Buong puso, sabi sa Matthew 22:37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. This is the greatest commandment. Ibigin mo ang Panginoon ng the best na pag-ibig. Ibibigay mo lahat. At ito yung training. Kapag nagawa mo itong giving of the best, na talagang the best ang binigay mo, nagiging sakdal ka talaga. Kasi naipuprove mo sa sarili mo na talagang the best ang ginagawa mo. Sabi dito sa Genesis 6:9, kasi ang mga man of God talagang the best eh. Sinusunod nila talaga ng buong buo ang kalooban at utos ng Panginoon. Sabi dito sa Genesis 6:9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal. Noong kapanahunan niya, si Noe lumalakad na kasama ng Diyos. Alam niyo, nung araw, ang mga utos depende. Kagaya kay Eva at kay Adan, ang utos, magpakarami kayo. Pero yung utos na yun, napakasarap na utos. Magpakarami kayo. Si Noah, ganun din. Ang inutos, magpakarami kayo, kalatan niyo ang lupa. So, nagiging sakdal sila sa mga utos ng Diyos eh. Meron pang isang naging sakdal sa kautosan ng Diyos eh. Dito sa Luke 1:6. Kasi ang utos ng Diyos, base sa dispensation ng pagpapatupad niya eh. Kung ano yung inutos, yun ang salita ng Diyos, buong puso mong gagampanan yun. Ito naman, sa Luke 1:6, meron din. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakat na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon.
Si Sekaraya at saka si Elizabeth, sacerdote ito si Sekaraya, sinusunod nila lahat ng kautos at sila'y sakdal. Ganon din ngayon sa panahon ng pananampalataya. Lahat ng utos ng Panginoong Hesus, kailangan susundin mo. Doon ka nagiging sakdal. Kahit nagkakamali tayo at nagkukulang. Kasi walang magtuwid o banal na hindi nagkukulang. Pero kapag ang puso mo'y sakdal, na talagang the best ang binibigay mo, talagang sinusunod mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan ng Panginoon, the best na ibibigay mo, sakdal ka sa Panginoon. Kahit nagkukulang pa tayo. Kasi ang tinitingnan ng Diyos, si Kristo lang talaga ang walang naging kasalanan eh. Pagkat siya'y Diyos na naging tao. Eh hindi naman tayo Diyos na magiging katulad pa lang tayo ng Diyos. Tayo mga tao na kinakailangan makatugon sa kalooban ng Diyos, maging katulad ni Kristo. Sabi sa 1 John 2:5, datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo nasa kanya. So, para malaman mo pala na nasa Diyos ka, nagiging sakdal ang salita. Tinutupad mo lahat ng mga kautusan niya, bagamat nakukulang pa rin tayo. Nagiging sakdal tayo, mga kapatid. Kasi hindi nga pwedeng hindi magkukulang tayo eh. Pero dahil ginawa ni Kristo ang pagpapakasakdal ng kabanalan, sakdal yung ulo, katawan ka, sakdal ka rin. Banal, we have the duty to strive for perfection. Meron tayong responsibilidad na magpagal para magkaroon pa ng perfection ng ating pananampalataya. Sabi sa Genesis 17:1, at nang si Abraham ay may siyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham. At sa kanya nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. So ang paglakad natin sa harapan ng Diyos, magpapakasakdal. Susundin mo lahat ng kautusan. Wala kang pipiliin lahat. Yung mga mapapait, kakainin mo. Hindi yung matamis lang ang kakainin mo, pati mapapait na utos ng Diyos kakainin mo. Wala ka ititira. Sabi sa 2 Corinthians 13:11. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam na, magpakasakdal kayo. So, inuutos na maging perfect. Be a perfectionist. Nung araw to, akala ko to mali eh. Kasi nung araw gusto ko perfectionist ako eh. Gusto ko lahat ng gagawin ko the best eh. Maganda. Kahit sa drawing, hindi ako masyadong marunong mag-drawing. Pinipilit ko paganda eh. Talaga hanggang dun lang. Ayun ang naman ng the best ko. So, ganun din tayo. Yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, hanggang dun lang. Pero the best. Yung pagsamba mo sa Diyos, sa Espiritu at katotoo, itotodo mo yun ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Yun ang tinodo mo, yun ang the best. Ang tinitignan ng Diyos, na itodo mo ba? Pati sa pagbibigay natin sa giving of the best, na itodo mo ba talaga? Yung hinihingi ng Diyos sa yung the best, na ibigay mo ba talaga? Kasi practice to eh. Sabi sa Ephesians 4:13, merong patuloy na practice hanggang sa ma-perfect na natin ang faith. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So, from faith to faith, yung pagsunod natin sa Word of God, from faith to faith, parami ng parami nagagawa mong kalooban ng Diyos hanggang sa abutin na natin lahat talaga ang kahustuhan ng pananampalataya, ang sakdal na pananampalataya. At pagdating ng perfect, yung kakulangan natin, gagawin tayong perfect. When the perfectness come, okay na. Ang importante, perfectin mo ngayon ang pagsunod mo. Magpakabanal-banal ka, masunuri ka sa lahat ng kautusan, wala kang hindi susundin. Hanggang sa maging ganap ka, sabi sa Colossians 1:28. Tuturuan tayo ng Diyos ng lubos ng pag-unawa at pagkilala hanggang sa maging perfect.
na siya naming ipinapahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. So, bawat isa sa atin may Holy Spirit. So, mape-perfect ka. Kasi bawat isa, bawat tao, tuturuan ng Espiritu Santo. So, lahat sa atin matuturuan hanggang sa abutin natin ng perfection ng pananampalataya. Sabi ng 1 Timothy 3:15-16, 2 Timothy 3:15-16. At mula sa pagkasanggol, o nung maborn again ka na talaga, ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ito magpapatalino sa atin eh. Mula nung maborn again ka, kakainin mo ng Word of God hanggang sa lumago ng lumago. Pag lago niya, nakakain mo na yung mga karne. Pati mahihirap na utos, nasusunod mo na. So napapractice ka ngayon sa perfection. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan ng lubos sa lahat ng gawang mabuti. So proseso ito eh. Magiging sakdal tayo sa lahat ng mabubuting gawa. Ano ba yung mabubuting gawa? Lahat ng utos ni Kristo. Iisa-isahin natin sundin yun hanggang sa mapuspos tayo ng katauhan ni Kristo. Hanggang sa hustong paglaki ni Kristo sa atin. Sabi ng Colossians, Matthew 20, Christ make us perfect because He had lived a perfect life. Sabi dito sa Isaiah 53:9. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagamat hindi siya gumawa ng pagdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig, walang nagawa ang Panginoong Hesus na pagdadahas o masamang salitang sinabi niya. Jesus Christ is a perfect man. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na kay Kristo. Tayo, ang kapuspusan ng pagka-Diyos, hindi pa buong-buo eh. Kay Kristo, buong-buo ang kapuspusan ng pagka-Diyos eh. Sa atin, unti-unti lang eh. Una-muna, binigay sa atin ng Espiritu Santo. Tinuturuan tayo ng salita hanggang sa padagdag na, hanggang sa mapuno tayo. Hanggang sa mapuno tayo ng salita ng Diyos. Hanggang sa dumating na yung perfection. Sabi ng Hebrews 4:15, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinahan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So nagtagumpay ang Panginoong Hesus sa lahat ng tukso ng demonyo. So ganoon din tayo, magtatagumpay tayo dahil nasa atin si Kristo at ang Espiritu Santo. Minsan hindi tayo nakapagtatagumpay, okay lang yun. Kasi talaga minsan nahuhulog tayo eh. Hindi talaga natin nagagampanan. Pero ang importante, yung pagpapagal at pagsusumikap natin. Nagpapagal tayo, nagsusumikap tayo, maging perfect. Kasi may utos eh, magpakasakdal kayo eh. Hindi yung utos ng Diyos yun ang hindi natin magagawa. Kasi nga, ang perfection nga, yung buong puso mong paglilingkod. Meron kang matuwid na puso. Sabi sa Psalm 51, Psalm 51:10-11. Likha mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. So yung Espiritu Santo ibinigay sa atin, yan ang maglilinis ng ating konsyensya. Maglilinis ng ating kaluluwa hanggang sa makabalik tayo sa kahustuhan, sa kabuuan ng pananampalataya ng renovation of the soul. So, ang ating espiritu is justified, banal na eh. So, pababanalin ngayon ang kaluluwa. At sa unti-unting pagpapabanal sa kaluluwa, yan ang perfection. Unti-unting pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos until we come to the perfection. Sabi ng Hebrews 7:26,
sapagkat nanarapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawan lalong mataas pa kaysa sa mga langit. So, nagampanan ng Panginoong Hesus ang kabanalan. Nasunod niya ang lahat ng kalooban ng Ama, ngayon susundin naman natin ang lahat ng kalooban ng Panginoong Hesus. At sa pagsunod natin dyan, doon tayo magtatagumpay na tatanggap ng putong ng buhay. Sabi sa 2 Timothy 2:12, kung tayo'y magtitiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. So magtitiis tayo maging perfect. Magtitiis tayo na ang lahat ng salita ng Diyos ay mabuo sa pagkatao natin. At kapag unti-unti nang nabubuo ang Panginoong Hesus sa pagkatao natin, bababa na ang Panginoong Hesus, ready na. Kasi binigay tayo ng Ama sa Panginoong Hesus para ihanda. Ngayon ang paghahanda, yung unti-unting pagpapaba natin, pagiging perfect. Yung buong pusong paglilingkod. Sabi sa Psalm 119:11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. So, iingatan natin sa ating puso. Ibig sabihin, mabubuhay na tayo sa kalooban ng Diyos. Lahat ng kalooban ng Diyos, ipapamuhay natin. Walang hindi tayo ipapamuhay. At kapag nagampanan na natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at nakalampas tayo sa lahat ng tukso, tatanggap na tayo ng putong ng buhay. At nakakatiyak tayo na ang pangako ng Diyos na yun ay mangyayari sa atin. Sabi sa 1 Timothy 1:12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginootin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. So, inaari na tayo ng Diyos na tapat sa paglilingkod. So, mga saserdoting tunay na tayo, babalutan tayo ng robe of righteousness, i-glorified na tayo. So, ang kalooban ng Diyos sa iglesyang ito, mananatili tayo naghihintay sa Panginoong Hesus, mananatili sa aral ng apostol. At isa itong aral ng apostol na dekreto ng giving of the best. Pag nagagampanan natin ang the best sa mga material na bagay, magagawa din natin ang the best sa mga spiritual na bagay, and then magiging perfect na tayo, mga kapatid. At sisimulan natin ngayon ang paghahandog ng the best. So maghandog muna tayo. Mga kapatid, ipatong natin ang ating mga kamay sa mga handog, pagkat ito ang ginagawa ng mga saserdote nung araw. Kapag sila naghahandog, pinapatungan ng kamay nila ang mga handog nila. Ama, sa araw pong ito ang kalooban mo, Ama, na ibinigay mo sa amin ang pagkakataong improve sa aming mga sarili, na ang inihahandog namin sa iyo the best. Ang aming espiritu, kaluluwa at katawan ay the best. At hindi kami lalapit sa iyo ng walang dalang handog. Nakikita mo po ang puso namin lahat. Sino yung nagbigay ng pinakadabi sa amin, Ama, at nalalaman mo po na gustong-gusto namin masunod ang kalooban mo, kaya nagiging banal kami at matuwid sa harapan mo. Pagpalain mo po ang higog ng iglesia, at pagpalain mo kami lahat sa lahat ng bagay, Ama. In Jesus' name. Arconte, Pisikiraye, no obiandera, Sokia, no elusye, ma Arabio Sereliani, Conpurde, Tapusana na Surye, Shariara, Surye, Papurihan natin ang Panginoon.